Hello mga guys, good afternoon. Mga guys, mayroon na naman tayong video mga guys. Mag-update na naman ako mga guys. Ang ating topic mga guys ay tungkol po guys sa sa Biblia. Ating talakayin mga guys kung ang paniniwala mga guys na si Kristo tao ba o Diyos. Kasi maraming nananampalataya mga guys na si Kristo tao lang daw, hindi daw Diyos. So siguro mga guys, alam nyo yan mga guys kung mayroon talagang naniniwalang ganun. Marami po. So alamin natin dito mga guys. So ang ating Panginoong Jesucristo mga guys ay hindi tao ayon sa Biblia. So nakalagay dito mga guys sa Roma 9, sa Pilipos 2:9 ang nakalagay dito mga guys, na hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nag-anyong alipin, nakitulad sa tao. So hinubad niya mga guys ang kanyang pagka-Diyos at nag-anyong alipin at nakitulad siya sa tao. So hindi siya tao mga guys. Dito naman sa Roma 9:6 mga guys nakalagay doon, sila ay mga Israelita na tinatawag ng Diyos na mga anak niya. At sa kanila binigay ang mga tipan at kautusan. At sa kanilang lahi din naman nagmula ang Kristo, na siya ay naging tao, Diyos ng kataas-taasan na pinupurihan magpakailanman. So Diyos ng kataas-taasan mga guys, na siya ay naging tao, sabi sa Biblia. Hindi rin siya tao dito mga guys, sabi dito sa talata na ito. So mababasa rin dito mga guys sa Juan 1:14 na sa pasimula siya ang berbo. Ang berbo mga guys, salita yan mga guys. At ang berbo ay Diyos. At nagkatawan tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. Nakita natin ang kanyang kadakilaan at kaluwalhatian. So doon naman mga guys, berbo siya doon na nagkatawan tao. So hindi naman siya doon mga guys tao din, kundi berbo na sumasa Diyos at Diyos din, sabi sa Biblia. Ang berbo ay Diyos, sabi doon, at nagkatawang tao ang berbo. So maliwanag mga guys ng ating Panginoong Jesucristo, hindi tao. So ito pa mga guys ang mga talata mga guys dito sa Kawikaan 8:22 nakalagay doon. Inari ako ng aking ama ng pasimulaan ng kanyang lakad. Bago niya ginawa ang langit at lupa ay nandoon ako. Siya ay nailabas nang wala pang kalaliman o isang kalangitan. Nung likhain ang langit at lupa mga guys, nandoon ang ating Panginoong Jesucristo. Kasama siyang gumagawa doon. Sabi niya sa Kawikaan. Karunungan siya doon mga guys. So napako yung karunungan na yun mga guys doon sa Korinto 9:9. Napako ang karunungan na yun. Si Kristo yun mga guys, napako. Na gumawa rin siya ng langit ng lupa kasama ang ama, ayon doon sa Kawikaan sa 22. So mga guys, doon mga guys nagpapakilala mga guys na hindi talaga siya tao mga guys. At saka sinabi din naman doon niya na walang tao kailanman nakakita sa Diyos, kundi siya lamang na bugtong na anak na nagmula sa ama. So hindi siya tao mga guys. Kung sasayurin mga guys, hindi tao ang ating Panginoong Jesucristo. Nagkatawang tao siya mga guys. So maliwanag yan mga guys, sabi doon, sino ang nakakaalam, sino ang nakakilala sa ama at sa anak, ano ang kanyang pangalan at ang kanyang anak. So mag-ama mga guys, ang sinasabi rin doon sa Isaias mga guys, mag-ama. Kung nakilala mo ang anak at ama, ano ang kanilang pangalan, kung iyong nalalaman, sabi doon sa Biblia. So magkasama na mga guys mula nung umpisa. Wala pang langit at lupa. Paano mo masabi na tao yan? So mali mga guys pag sabihin mo tao si Kristo. Hindi na yan makatotohanan mga guys. Pwede mo siyang paniniwalaan mga guys na naging tao, pero hindi talaga siya tao mga guys, na gaya ng paniniwala ng karamihan na nananampalataya. So yun ang tandaan nyo mga guys, ng ating Panginoong Jesucristo ay Diyos at hindi tao, na nagkatawan tao lang siya. So kung maniniwala ka mga guys na si Kristo tao mga guys, naligaw ka dyan mga guys, hindi totoo yan. Kasi ang Diyos, ang Kristo mga guys sa Biblia, Diyos mga guys nagkatawan tao siya. So yung karamihan kasi mga guys na hindi nila tinanggap si Kristo dahil nga paniniwala nila bakit napako sa krus. Eh wala naman daw Diyos napako sa krus. So nauwi pa yan mga guys sa sa filosofiya na salita. Ang totoo niyan mga guys, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kusa kong binigay ang aking buhay at walang makakuha nito, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kusa niyang ibinigay, walang makakuha nito sa kanya, sabi niya. Kaya nung si Felipe mga guys ay nagdalawang isip na nakita siya, sabi sa kanya, hawakan mo ang aking kamay. At ang sigaw niya, Panginoon ko at Diyos ko.
So Diyos ang tawag niya kay Kristo mga guys. Kaya sabi ni Kristo, ingatan mo ang mga bagay na yan. Pinapaingatan nga sa kanya mga guys. Yung mga bagay na. Yung mga apostol mga guys, ang paniniwala nila kay Kristo nung kasama pa nila tao din. Pero nung namatay na si Kristo at naipako sa cross, nakita nilang nabuhay muli at nagpakita rin naman ng kapangyarihan at tanda ang Panginoong Jesucristo sa kanila noon. Ang panahon na yun na nangangaral. So doon na nila nabuo mga guys na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. At sinabi na rin ng Panginoong Jesucristo sa kanya na sa kanila na siya ay hindi ordinaryong tao kundi siya ay Diyos. Kaya nga ang tawag sa kanya ng mga apostol, Diyos na nagkatawan tao. Kaya nangaral ang mga apostol, ang sinasabi nila, Diyos na nagkatawan tao. Inuulat nila yan ni San Pedro mga guys, ni San Juan. So pag naniwala ka mga guys na si Kristo tao, napakalaking mali yan mga guys. Naligaw ka sa pananampalataya. So kung naligaw ka sa pananampalataya, wala ka rin kaligtasan doon sa gano'n na paniniwala.